Pag-aalsa ng estadong kolonyal. Ayon sa mga mananaliksik ng kasaysayan ng ating bansa, tumutol ang marami sa ating mga ninuno sa pananakop ng mga Espanyol. Malaking hirap, pagmamalupit at pag-aabuso ang dinanas ng mga Pilipino noon, kaya nag-alsa sila. Mahigit sa 100 pag-aalsa ang isinagawa nila sa loob ng 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Naging matindi ang galit ni Lacan, Tula at Sulaiman, at sila ay nag-alsa. Naganap ito sa taon 1574. Natigil ang mga Pilipino nang ibalik kina Lacan, Tula at Sulaiman ang kanilang karapatan. Lalong matindi ang pag-aalsa ni Magat Salamat, anak ni Lacan, Tula, kaysa sa naunang pag-aalsa ng kanyang ama at tiyuhin. Ang mga kasapi ay buhat sa iba't ibang panig ng gitnang Luzon at Pulo ng Cuyo at Borneo. Nakipagsabwatan din sila kina Juan Gallo at Dionisio Fernandez na magpasok ng mga sandata buhat sa Japan. Subalit, sila ay hindi nagtagumpay dahil sa pagtataksil ng isa nilang kasamahan na si Antonio Sarabao. Dahil dito, ikinulong at pinatay si Magat Salamat. Dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol, pinamunuan ni Felipe Cataban at Gabriel Tayag ang paghimagsik ng mga gadang sa Cagayan Valley. Pinag-iusapan sila ng Dominicong paring si Pedro de Santo Tomas na itigil na ang labanan. Dahil sa mahusay magsalita ang pari, naginig sila at sumuko. Naganap ang rebelyong panrelihiyon dahil nais talikdan ng ilang Pilipino ang Kristyanismo. Nais nilang bumalik sa pananampalataya sa mga Diyos ng kanilang mga ninuno. Ang pag-aalsa sa Bohol ay pinamunuan ni Tamblot. Sa Leyte, ito ay pinamunuan ni Bancao. Nagpadala ang pamahalaan ng mga sundalong Espanyol at sundalong Pilipino galing Cebu upang supilin ang rebelyon. Ang mga taga-Samar ay pinamunuan ni Sumuroy dahil sa pagtutol ng mga Bisaya mula sa Samar na magpunta sa Cavite ayon sa kautusan ni Gobernador Diego Fajardo upang gumawa ng mga barko. Pinamunuan ni Francisco Maniago ang rebelyon ng mga Kapampangan. Tinutulan nila ang sapilitang pagpapatrabaho. Hinarangan nila ang mga ilog para mapigilan ang pagdadala ng mga pagkain patungong Maynila upang magutom ang mga Espanyol. Nahikayat ni Maniago ang mga taga-Pangasinan at Ilocos na sumama sa kanya. Nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Gobernador General at ni Maniago. Si Maniago at ang mga kasama nito ay pinangakuan ng mga Espanyol na bibigyan ng malaking halaga. Hinayaan din silang gumawa sa kanilang mga bukid kaya't natigil ang pag-aalsa. Ito ang kwento ni Andres Malong, ang kanyang pag-aaklas sa mga Kastila at ang pagproklama sa kanya bilang hari ng Pangasinan. Si Andres Malong ay naagit sa panawagan ni Maniago na mag-alsa laban sa kalupitan ng mga Espanyol. Nag-alsa ang mga mamamayan ng Lingayen, Pangasinan noong Disyembre 15, 1660. Lumaganap ang pagbangon at nakisama rin ang mga taga-ibang bayan sa kilusan nila. Pinatay ng mga Pilipino ang gobernador at ibang malulupit na Espanyol. Nagpadala si Malong ng mga mensahero sa iba't ibang lalawigan para hikayatin ang mga tao na magkiisa sa kanila. Nanghina ang kanilang hukbo at nasuko sila sa mga Espanyol sa bayan ng Binatongan o lungsod ng San Carlos. Nabihag si Malong ng mga Espanyol at ipinapatay. Isang babaylan si Tapar. Itinatag niya sa Odan Panay ang isang bagong relihiyon na parang binagong anyo ng Kristyanismo noong 1663. Tinutulan ng paring Espanyol ang kilusang panrelihiyon. Sumugod ang mga tropa ng pamahalaan at nahuli si Tapar. Binitay siya kasama ng iba pa niyang kaibigan. Itinali ang kanilang langit o
Si Diego Silang ay kinulong ng mga Espanyol dahil nagpetisyon siya na alisin ang pagpapataw ng buwis sa mga Pilipino. Nagtatag siya ng sarili pamahalaan sa Vigan at nagkipag-ugnayan sa mga Ingles upang magayanan ang pagkikipaglaban sa mga Espanyol. Pinadalhan siya ng mga sundalo ng mga ito nang siya ay namatay noong Mayo 28, 1763. Pinagpatuloy naman ng kanilang asawa, si Maria Josefa Gabriela, ang pagkikipaglaban. Sa kasamang palad, hindi rin nagtagal ang kanyang pagre-rebelyon. Pinatay siya ng mga Espanyol noong Setyembre 20, 1763. Ang malawakang pag-aalas sa laban sa mga Espanyol ay pinangunahan ni Francisco Dagohoy na siya rin itinuturing na pinakamahabang rebelyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Naghimagsik si Dagohoy nang ayaw pumayag ng paring si Gaspar Morales na bigyan ng Katolikong libing ang kanyang kapatid. Ang pag-aalsa sa Pangasinan ay pinamunuan ni Juan de la Cruz Palaris. Nahimok na sumabi ang mga mamamayan ng Binalatongan, Dagupan, San Jacinto, Bayambang at Santa Barbara upang humingi ng reforma sa pamamahala. Si Apolinario de la Cruz ang namuno sa rebelyong panrelihiyon ng mga Tagalog noong 1840 to 1841. Kilala siya sa nagamit ng Silva ng Muli. Pangarap niyang maging mahal na misyonero ang ministro ng Diyos. Kaya't nagtungo siya sa Maynila upang pumasok sa isang orden. Hindi siya tinanggap dahil isa siyang Pilipino. Marami ang sumabi sa kanyang itinatag ng samahan, ngunit ito ay pinagbawal ng mga opisyal ng simbahan. Tinugis siya ng mga ito at tinuturing na rebel kaya't lumaban siya. Noong Nobyembre 4, 1841, pinugutin siya ng ulo sa bayan ng Tayabas sa Quezon. Ang bugot na ulo ay tinusok sa poste upang maging babala sa tao. Ito po si Rian Escat, ikalimang baitang. Happy homeschooling! Maraming tao sa bukid. Dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol, pinamunan nina Felipe Catabay at Gabriel Tay